Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat para sa natatanging intensyon para sa kaarawan ni na Reverend Father Alfonso Panaligan, Julian Cagadas, Julius Kising, Jopel Faro, Michael Navia, Arlene de la Piña. Para sa kagalingan at magandang kalusugan nila Patrick Kevin Soler, Diana Embili, Heidi Cruz, Ernesto Ramirez Jr., and Aldwin Perez. Para po sa kaluwalhatian ng mga kaluluwa, Julio Aquino Sr., Reverend Father Leo Stanislao, Gloria po, Yo Polmines, Virginia Barido, Marcelo Cruz, Evangeline Maluluyon, Erlinla Lagitaw, at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Magsilod po tayo para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay ang ating kora paroko Reverend Father Janitan Maagma, OFM Conventual. Tumabay po tayo sa pambungad na awit. Papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, damayin po natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo na mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inaangalan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng lahat,
Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahirap-asa. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Yakapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo aming kahilingan. Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahirap-asa, sapagkat ikaw lamang ang nagkakastasan, ikaw lamang o Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, ang Diyos Ama, Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang na nananalig sa iyong anak ay pagalob mong mapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa papahayag ng salita ng Diyos. Si Amos, na isang dating pastol na taga-Tikua sa Huda, ay nakaharap sa gulo sa hilagang kaharian na pinagpadalhan sa kanya ng Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan sa ibinigay sa kanyang misyon, siya ay pinagtabuyan gaya ng isinasaad sa pagbasa ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos.
Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel. Si Amos, mulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga tagi-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangangasisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay madadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai magbubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa anyo ng isang maikling panalangin, ipinahahayag ni San Pablong lahat ng pagpapala ay magmumula sa Diyos Ama, nakasentro kay Hesukristo at natutupad sa Espiritu Santo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at ang Ama nating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mapagpalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan nga ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabaitan upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang unang kaming mga unang umasa kay Kristo. Sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan. Ang mga mabuting mabalita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritong Santong ipinangako ng Diyos
bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa animang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao at pinagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalais nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon ay sa 15 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagbasa ngayon ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa paglilingkod para maging kabahagi ng kanyang banal na misyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagpapalaganap ng paglaya, ng kalayaan sa kalipinan ng impluensya ng diablo, ng kasalanan, sa kapatawaran ng mga kasalanan at pagpapagaling sa maraming may sakit. Tayo pong lahat, bilang po mga binyagan, bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay tinawag. Bilang isang simbahan, bilang lingkod ng Panginoon. Ang bawat binyagan, bawat Kristiyano ay tagapagpahayag po ng salita ng Diyos. Hindi lang po yan exclusive sa mga pare o sa mga nakita ng mga ministers dito, hindi po. Tayo pong lahat. Yan po ang katangian, karangalan pinaggalos natin ng Panginoon. Kaya huwag yung isipin, ay para sa kanila lang yung pagiging magmimisyon. Hindi po.
lahat tayo bilang mga binyagan, bilang mga Kristyano, sa mga kanya-kanyang kakaibang pagtawag ng Panginoon, maaaring sa tahanan, maaaring sa pinagtatrabahuhan natin, sa eskwelahan, sa isang pamayanan, kung saan ka mang naroroon, kapatid. Ayan. Kapatid na pinili at hinirang ng Diyos, ikaw din ay tinatawag sa pagdilingkod. No? Bilang misyonero, ang simbahan ay missionary. Extension ng missionary activities ng Panginoon. Anong minimisyon? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos. Yung maangkin niyang muli, yung kanyang sakop na inisnatch ng diablo mula sa kanya. Na pagmaharian niyang muli at makaranas ng saganang pagpapala ng Panginoon. Kalayaan mula sa kalipinan ng diablo, kalipinan ng pagkakasala, pagkakaroon ng buhay na masagana, at kagalingan, paghilom ng lahat ng uri ng karamdaman, body and soul. Ganun din ang paghilom ng ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi po madali. Kapag tinawag ka sa isang partikular na paglilingkod, no? Kagaya sa unang pagbasa na pakinggan natin si Propeta Amos o si Prophet Amos. Pag tinawag ng Panginoon, pag siya tumawag, ibig sabihin, even from eternity, itinalaga ka na ng Diyos. Sabi nga doon sa isang propeta, Prophet Jeremiah, sabi niya, before we were conceived, no? Before we were born, God knew us and we are called. Bago man naman tayo pinaglihi, isinilang sa mundong ito, itinalaga na tayo ng Diyos sa Kanya. Yes, kapatid. Yes, ikaw. Ako. Bago pa naman tayo nilikhahan ng Diyos, meron na siyang itinangi sa iyo. Something special. Ano yun? Ay, ko na nakakaalam nun. No? Kagaya nangyari kay Amos, hindi naman niyang gusto na maging propeta na isinugo ng Diyos sa bayang Israel. Kaya nga binubuska siya ng pari ng Bethel, no? Ikaw yung buwi sa inyo. Doon ka, wag dito. No? Ito yung national dambano, national shrine to, kung saan mismong hari ng Israel ay dito sumasamba. Doon ka sa inyo, wag dito. Dahil sa kalagayan na nangyayari sa bayang Israel during that time, ay masidhi po yung tinatawag na social injustices. Mga hindi makatarungang gawain ng pinili ng bayang Israel. No? So, tinawag ng Panginoong Diyos itong si Amos mula sa norte para siya yung mangaral, palalahanan ang bayang Israel sa mga mali nilang paggawa, sa mali nilang mga ugali, sa hindi pagtalima sa Diyos. Isa sa mga example doon sa mga social injustices, yung bang ganito yung bang, kung mababasa nyo yan, yung bang, halimbawa, bentahan ng bigas per kilo, for example, 40 o 50. Ang ginagawa, dinadaya yung timbangan. Ngayon lang yun, ha? Itong panahon noon, may gano'n ng mga pandaraya. Okay? Hindi yan naliligtas sa paningin ng Diyos. Kaya tumatawag siya, humihirang siya ng kanyang mga propeta para palalahanan yung kanyang piniling bayan. Parang simbahan din, gano'n. Piniling bayan ng Diyos. Para lumandas, no, sa landas na matuwid. Hindi sa pandaraya, hindi sa pagsisinungaling, hindi sa pang-aalipin ng kapwa-tao. At yung mga nasa kapangyarihan, inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ay, sounds familiar, no? Okay. So, ganun.
Tayo din bilang sisimba sa ating kapanahon, tinatawag din tayo ng Panginoon Diyos na maging misyonero, maging propeta ng katotohanan ng Diyos, ng hustisya ng Diyos. We are called, no? Sabi nga sa second reading, no? To be holy and blameless in the sight of God. Maging banal, no? At maging katangi-tangi sa mata ng Diyos. Kung hindi tayo ganun, and there's something wrong with us. At dapat nating pakinggan ang tawag ng Diyos ng pagbabago. Kaya tumatawag siya. No? Ngayon, sa mga tinatawag ng Panginoon Diyos, meron siyang prescriptions. Gaya inyong narinig sa Ebanghelyo ni Saint Mark, San Marcos, sa inyong paglalakbay bilang tinawag ng Diyos. Huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bisan, huwag kayong magdala. Ano ibig sabihin nun? Na tayo umasa sa divine providence. Ito'y hamon din sa mga tinawag ng Panginoon sa paglilingkod na, halimbawa tulad sa mga religious, sa kaparian, sa mga misyonero, sa iba-ibang lugar. For example, no? Meron kami experience, for example, pumunta sa isang isla. Pumunta kami sa isang island para magmisa. No? Hindi mo kailangan magdala doon ng frigidaire. Hindi mo kailangan dali ang iyong aparador. Okay? Hindi ka naka-sneakers doon. Hindi mo kailangan magdala ng credit card o anumang mga cards na meron ka. Doon sa lugar na pupuntahan, bago mo lang puntahan yung isang lugar na yun for that particular mission, sa totoo lang, naghanda na ang Diyos para sa iyo. Subok yun, mga kapatid. Try to imagine, sasakay ka ng bangka, tatawid ka ng dagat, bit-bit mo, marami mong gamit. Sige nga, baka ikaw'y lumubog. Lalangoy-langoy ka. Hindi mo maiwanan sa knapsack yung mga gamit mo, hindi mo maiwanan mga gamit, malulunod ka. For you to survive, dapat walang nakakabit sa iyong katawan. Ikaw lang. Lulubog ka sa dagat. Nangyari yan sa mga friars yan no? Nung inabot sila ng bagyo sa gitna, papunta sa isang island, no? Buhay naman sila, no? Nakarating kami ng ganyan. Minsan pumunta kami sa isang lugar na sa gitna ng bundok. Ang ilog ay kasing laki o lapad ng Commonwealth Avenue. Sa dulo ng ilog, wala ng tubig. Hihilahin na yung bangka. Doon sa lugar na yun, maraming tao, maraming Kristiyano, pero walang pari. Wala ring ilaw. Nagtuturo ako ng choir sa ilalim ng buwan. Maraming lambok. Di ba? Kung mag-aalak sa pagkain, huwag kang mag-alala kasi yung mga tao doon, sa surrounding sila, meron sa may bibigay sa iyo. Huwag kang maghanap doon ng Jollibee at McDonald's. Wala doon. Ng KFC o Shakey's. Wala doon. Okay? Ang dala mo lang, yung pananampalataya at pananalig mo sa Diyos. Your availability. No? To serve the Lord. To be the living extension sa kanyang pagmamahal sa tao. Yun ang harap din ng ating kapwa-tao sa mga lugar na hindi nila naririnig to. Ito mabigat to Dalhin mo doon, kaya gumagawa ng parang para magkasya. Walang sound system. Wala nito. Ilaw, sulo. Hindi pa madali ang buhay ng misyonero sa lugar kung saan dapat marating at mapakinggan ang salita ng Diyos. Yung mga tao doon sa lugar na yon, for my experience, pakinig sila sa sinasabi ng pari. Pag nagmisa kami, talaga namang focus sila. Dito sa syudad, pag nagmimisa, kanyang dut-dut ng cellphone, ng tablet, lingon dito, lingon doon. No? Pag medyo mahaba ng sermon ng pare, tumitingin na sa relos. Ang tagal naman ni Father.
Minsan ako din na-assign sa ako yung minsan napunta na-assign sa Saudi, sa Middle East. Yung mga kababayan natin doon, dahil palihim ang mise. Hindi ka pwede basta ma-express ang pananampalataya mo. So, sumisingit ako sa madilim na gabi, no, may mga bantayan. At doon yung mga babae natin, wala silang salita ng Diyos na mapakinggan. May bitbit ako, nakatupi ang salita ng Diyos. Tuping-tupi kasi baka bawal eh. Bawal eh. Tagong-tago yun. Pero pag binasa ko ng salita ng Diyos, lahat ay nakikinig. At sa kanyang pakikinig, tumutulo ang kanyang luha. And even to my surprise, sa may mga may sakit, it is hard to explain sa kanilang maulunan, kumikislap, na maliliit na mga apoy. Ewan ko, maniniwala kayo, basta yun na nga kinakita eh. At mababa yung maliliit na kumikislap at pumipitik-pitik na apoy sa ulunan ng mga tao. Then afterwards, nalaman ko, ay may mga may sakit ng cancer. After that, gumaling. Gusto ng Diyos ang bawat isa ay makaranas sa kanyang pagpapakagalingan. Pero sino ang kanyang tatawagin? Kung di tayo available, kung tayong lahat ay busy sa ating mga buhay na sekular, ay wala na. Kagaya ni Amos, ako'y nananahimik nung araw, tinawag ako ni Lord, no? I have a promising career, yet iniwan ko. Minura ako na makasama ko sa trabaho, pare. Balita ako, papasok ang seminaryo Walang pera doon. Alam ko. Malaki sweldo mo. Alam ko. Iniingitan ka namin kasi yung posisyon mo, yun ang gusto namin makuha. Alam ko din. Pero what struck to my mind, to my memory, to my whole being, in this particular line in the gospel, what profit a man to gain the whole world, but at the end, you might suffer the loss of your own soul. Maangkin man ang mundo, maging bilyonaryo ka man, and yet, sa bandang huli, yung kaligtasan ng kaluluwa saan? Hindi po madali itong pagsunod kay Jesus sa larangan ng paglilingkod tulad po nito. Kaya pagdasal nyo rin kami, no? Kami po ay tinawag mo not because we are perfect, but because we are not. Tinawag po kami sa paglilingkod, not because we are magaling, matalino, banal, but because we are not. Sabi nga ni St. Paul, in my weakness, the power of God made manifest. Sa ating pong kahinaan, mas doon po nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kailangan natin sa ating pagtugon? Availability. Kaya tumugon ka ng libre, bukal sa iyong puso, at makakaranas ka ng hiwaga ng Diyos. Tawag po sa lahat. There's a universal call to holiness. Tinatawag tayo ng Panginoon na maging kapagpahayag po ng kanyang mabuting balita. At gaya po ninyo, na ako po ngayon dyan, no? Hindi po tayo nagsisimba because tayo banal, pero hindi po, di po ba? Nagsisimba tayo, nagdarasal, not because tayo po ay tinatangi ng, yes, okay, tinatangi ng, pero marami tayong mga kapalpakan sa buhay natin, right? Marami tayong mga maling decisions ginawa sa ating buhay sa nakaraan. Di po ba? May mga pagkakamali rin tayo, nagagalit, nagkakaroon ng mga kaaway. And yet, tayo ay nagsisimba. Bakit? Sasabihin ng tao, yan o, nagsisimba o. Yung pangit na yan. Sama ng ugali na yan, nagsisimba pa rin. Pero sa puso natin, Lord, anong ko ako'y nagkamali. Pero ako'y lumalapit sa hilumin mo, no, ang pagkataong kung ang aking pagkatao na hindi perfect. I need your help.
Kaya anong kailangan natin? Availability. Pangalawa, pagsuko sa Diyos. Pangatlo, manalig sa Kanya. Sumampalataya kay Lord. At hayaan mong maghiwaga sa iyo. At yumapa ka sa Kanyang landas sa pagbimisyon, misyon ng pag-ibig, pagpapatawad, no? At kasaganaan ng buhay sa Kanya. Tayo po tayo. Sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tanda po ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa pananawagan sa gawaing apostolado sa ating lahat. Ipanalangin po natin ang lahat na nagpapalaganap ng kanyang misyon, ang mga nakikinabang sa kanilang magandang gawain. Manalangin tayo, ang ating po itutugon. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral na pagbabalik loob at labanan ang lahat ng kasamaan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa Kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikal, sa halip ng sa mga pagpapahalagang moral, naway lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga naatasang maglingkod sa misyon sa ibang bansa, naway agad silang makatugon ng buong puso. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyonerong tinatanggihan, naway huwag silang panghinaan ng loob, kundi magalak silang matulad kay Jesus na di tinanggap at sa halip ay pinahirapan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Naway lahat tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis, kasama ng kanilang mahal sa buhay, ay makapaggamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. At sa katahimikan, isama po natin ang mga intensyon sa misang ito at gayon din ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Panginoong Hesukristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo po tayo.
Ang anak nito pa naman tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig. Magsitayo po tayo. Manalangin kami mga kapatid, ang paghahain natin ay kalupdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binaligat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, hari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno
langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Hosana, sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay nihali, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa na kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa na mapusto na lahat ng banal sa Maximiliano Maria Colbe, San Francisco sa Taclara ng Assisi, San Antonio ng Padua, San Jose ng Cupertino at Beato Beneventura ng Potenza,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kiniadya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiyo ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace, peace.
Pagkasawak na ito, nakatawa sa dugo ng Panginoon na pinay paginabang buhay na walang hanggan. Paginabang sa katawan at dugo mo, Panginoon Jesucristo. Kaya wag nawang magpapagod ng pagmukom at parusin sa kasalanan ko. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, ay aking matanggap ang pagtutuko sa akin at pagtutuko Diyos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang. Spiritual Communion. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa parish announcement. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa mistinksyon ng Kristong Hari. Sa darating pong ika-20 ng Hulyo, Sabado, ay magkakaroon po muli tayo ng Healing Marian Procession na susundan ng Healing Mass. Ito po ay ginaganap tuwing unang Sabado at ikatlong Sabado ng buwan. Ang detalye ay ang mga sumusunod. 4:30 a.m. to 5:30 p.m. Holy Hour, 5:30 to 6 p.m. Healing Marian Procession, then 6 p.m. to 7 p.m. Healing Mass. Isa po itong paanyaya at pakikilahok para sa ikalulunas ng lahat ng uri ng karamdaman. Ang prosesyon po ay gagawin sa buong Marytown Circle. Inaanyayahan po ang mga batang nagnanais na lumahok sa munting core group ni Colby na siyang magiging animator, banners, actor at actress sa misa ng Children's Mass tuwing linggo sa ganap na ika-4 ng hapon. Makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya ang mga nagnanais lumahok o di kaya'y makipag-usap po sa katikista ng ating parokya. Hanapin po lamang si Ma'am Beth. Sa darating pong buwan ng Agosto ay magkakaroon po ng kumpilang pamparokya. Sa mga interesado pong magpalista, makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya para po sa kompletong detalye at mga requirements. Sa darating pong ika-9 ng Agosto ay magkakaroon po ng raffle cash bonanza sa parokya Colby. Ang isang raffle ticket po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Ang mapapalanunan po ay ang mga sumusunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. And third prize, 20,000 pesos. Consolation prizes worth 5,000 pesos para po sa 10 tao na mabubunot. Ang kikitain po sa nasabing raffle ticket ay mapupunta po sa proyekto ng ating parokya. Sa mga interesadong bumili ng raffle tickets ay makipag-ugnayan po lamang sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Yan, tangkinigin po natin raffle ticket natin. 50 pesos lang para po sa ikaayos ng ating para sa marami pong repairs and maintenance, no? So, parang presyo lang yan ng palaspas. Pesos. So, tayo po ay makisas sa pagtatangkilik natin sa mga proyektong yan para sa kapistahan po ng ating patron this coming August. Yan. Okay? Magsituyo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Yadyanawa kayo ng makapangyariang Diyos sa lahat na masama at ipaunawa sa inyong lagi ang kanyang mapagligtas na karunungan. Amen. Tibayan nawa niya ang inyong pananalig sa mga patunay ng kanyang pagmamahal upang magsikap kayo sa inyong mabubuting gawa. Amen. Gabayan nawa niya kayo tungo sa kanya at turuan kayong manunton sa kawang gawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pagdiriwang natin ng banal na misa,
Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo para sa imahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.